Titignan natin dito ngayon kung sino ba ang totoong nangangaral ng mabuting gawa at totoong pananampalataya. Si Rapido ba or si Brother Elvis? Dahil itong si Rapido ay gumawa ng 6 minutes video patungkol kay Brother Elvis na mali daw ang kanyang pagpapahayag sa kanyang pananampalataya. Papanoorin natin ng buo ang kanyang video at titignan natin kung may tama ba sa kanyang mga sinasabi or puro mali. Umpisahan natin. Sambitin ang iyong bibig, sumampalataya ka sa puso mo, at tanggapin mo na si Kristo ang tagapagligtas. Lahat naman yan tama. Wala namang mali. Pero, dapat din nating tanggapin na hindi sapat na sambitlain mo lang ng iyong mga labi na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi natutuldukan yung utos po doon. So, tandaan natin na kapag kulang, nananatiling mali. Okay, sa kanyang pahayag na ito, makikita na natin ang kontra-kontra niyang sinasabi. Dahil una, sinabi niya, banggitin sa iyong bibig at sumampalataya sa iyong puso. Ang pahayag na ito daw ay lahat tama, walang mali. Tapos binawasan niya kalaunan na ang pagpapahayag lang sa bibig ay kulang at ang kulang ay mananatiling mali. Sa una niyang pahayag, wala namang sinabing pagsambitla lang sa bibig, kundi pananampalataya mula sa puso. Kaya nang sinabi sa Romans chapter 10 verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So ang totoong sumampalataya ay ipinapahayag niya sa kanyang bibig at ito ay mula sa puso. At ang sabi ng Biblia, sino man ang sumampalataya mula sa kanyang puso ay tiyak maliligtas. Kaya ang focus po natin dito ay patungkol sa kaligtasan, hindi po patungkol sa bunga ng kaligtasan, at hindi po patungkol sa pagsunod ng kautusan. Dahil ang lahat ng yan ay bunga lamang sa kaligtasang natanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa unang pahayag, makikita na natin ang mga mali niya sinabi. Kaya ang taong hindi nakakaalam sa katotohanan at hindi nakakaalam sa toong pananampalataya, ay makikita po natin sa kanyang mga pahayag na kontra-kontra po sa mga maiiksing pananalita pa lang. So, paano natin ganap na masasabi na meron tayong pananampalataya na hindi lang hanggang sa bibig? Unang-una, sabi nga sa Bible nga, ang pananampalatayang Siya lang naman ang nagsasabi na ang ating pananampalataya hanggang bibig lang. Alam po natin ang ating pananampalataya at alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay tinanggap natin ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya lang naman ang nagsasabi na hanggang bibig lang ang ating pananampalataya. lang gawa ay patay sa kanyang sarili. So parang Okay, kinote niya ang James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Uulitin ko, ang usapan natin dito ay patungkol sa kaligtasan, hindi bunga ng kaligtasan at hindi pagsunod sa kautusan. Dahil ang lahat ng yan ay resulta lamang at bunga sa kaligtasang natanggap natin. hindi tayo mahulog doon, kasamahan natin ang gawa. At isa pa, yung sinasabi nila, karamihan to kasi, mga born again, hindi ako nagkakamali, o mga protestante, ang pangunahing doktrina nila, tanggapin mo lang si Jesus Christ as personal Savior, maliligtas ka na. Yun na nga, kung talagang papakinggan natin, parang tama eh. Tama naman talaga dahil yun naman ang sabi ng Biblia, kahit ang Panginoong Hesukristo mismo ang sabi niya, believe only and thou shalt be made whole. At alam natin na ang Panginoong Hesukristo, bago niya pinapagaling ang mga tao na may sakit, ay pinapatawad niya muna sa kanilang mga kasalanan. At yan din po ay malinaw na ipinapangaral ni Apostol Pablo na believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And whosoever believeth in Him shall receive remission of sin. So malinaw ang itinuturo ng Biblia at ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa nga ng Panginoong Hesukristo, if you don't believe that I am He, ye shall die in your sins. So para mapatawad tayo sa ating kasalanan, tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Walang halong gawa mula sa atin at hindi sa pag-anib ng relihiyon. Panoorin po natin. Pero, kulang na si Kristo ang papasukin mo sa puso mo bilang tagapagligtas. Kasi in the first place, papaano mo matatanggap si Kristo sa puso mo kung lahat ng mga tao pwedeng sabihin yun eh. Sabi nga, kahit nga demonyo, sumasampalataya na si Kristo anak ng Diyos. Para hindi tayo mahulog doon, paano natin papatunayan na si Kristo tinanggap natin o pinapasok natin sa puso natin? Lagi tayong may tanong na dapat nating halukayin yung sagot.
So eto, para hindi tayo mahulog sa salita lang, ang pananampalataya, kailangan laki pa natin ang gawa. Dahil Ang gawa po ay bunga ng kaligtasan. At ang kaligtasan ay kumpletong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus 2,000 years ago. Kumpleto po yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, ginanap niya sa krus, at ang kanyang hiningi sa atin ay ang pananampalataya. Walang halong gawa na mula sa atin. Kaya nga ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, "Ye are saved by grace through faith, in that not of yourselves." Ano bang ginagawa natin para maligtas tayo? Akala natin dati na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa natin. Akala natin makukuha natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisikap natin. Pero ang kaligtasan pala ay kumpletong ginawa ng Panginoong Hesukristo at ito ay dapat ating sampalatayaan. At bilang mga mananampalataya na, tayo ay susunod na sa katuwiran ng Panginoon sapagkat Diyos ang tumawag sa atin at ang Diyos na tumawag sa atin ay banal at ang sabi ng Biblia, "Be holy for I am holy." So tayo ay magpapakabanal ayon sa Biblia bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. ang pananampalataya, ang kaakibat niyan, gawa. Nagiging sakdal ang pananampalataya kapag meron tayong gawa. So, Okay, ang pananampalataya ng tao sa Panginoon ay magiging sakdal sa harapan ng kapwa-tao sa pamamagitan ng gawa. Kasi paano mo maipapakita yung pananampalataya mo kung hindi nakita sa'yo ang katuwiran ng Panginoon? Okay? Kaya yun po yung ibig sabihin sa Book of James. Na bilang mananampalataya, makita dapat sa ating buhay ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Dahil yan din po mismo ang utos ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 5 verse 16. "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So malinaw ang turo ng Panginoong Hesukristo. Inutusan niya ang mga mananampalataya na manatili sa mga mabubuting gawa upang maluwalhati nila ang Diyos na nasa langit. Hindi para maligtas ulit. Kasi ang mga mananampalataya, ligtas na nga eh. Kaso nga lang, itong taong ito ay nangangaral ng mabuting gawa pero hindi nakikita mismo sa kanyang sarili. Dahil ang taong ito ay active pa rin ngayon sa industriya ng flip-top kung saan ito ay napakaruming gawain, napakaruming pamumuhay dahil dito ay ang kalaban nila, minumura nila, pinipersonan nila at kahit pamilya ng kalaban nila dinadamay sa usapan para makapagbato ng magandang salita at maipanalo ang laban. Ganito po karumi ang industriya ng flip-top at hanggang ngayon active pa rin siya sa industriyang ito. Pero si Brother Elvis na sinasabi niyang mali daw ang pananampalataya, makikita po natin ang kanyang pagbabagong buhay. Iniwan niya ang industriya ng flip-top at full-time sa paglilingkod ngayon sa Panginoon. Yun ang totoong nangangaral ng mabuting gawa at totoong pananampalataya. At isa pa, mali po ang kanyang pagpapahayag dito sa mabuting gawa. Dahil akala niya na ang mabuting gawang tinutukoy dito ay pag-anib sa kanilang grupo ngayon na itinayo noong 1914 na pinangunahan ni Felix Y. Manalo. specifically, kailangan malaman natin kung ano ba yung specific na dapat gawin para matanggap natin si Kristo. Ang sabi ng Biblia, para matanggap natin si Kristo, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Di ba nila nabasa sa Biblia na malinaw na sinasabi, ang sino mang sasampalataya? Or tignan na lang natin sa John chapter 1 verse 12. "But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Ang mga nagsisampalataya ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Malinaw po yan. Ibig sabihin, natanggap na nila ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang grupo. Nanging gawin, sundin yung utos niya. Utos, ibig sabihin po nun, doktrina. Yun yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. So kapag doktrina, kailangan muna nating alamin na tama yung doktrina na sinusunod natin. Doktrina, same meaning as utos. Kailangan tanggapin natin na alamin natin na tama yung utos na susundin natin. So, dahil nga, ang pananampalataya, kailangan may gawa. So, ano yung utos specifically? Gayong sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1 Gs 7:9, siya ang pintuan ng kawan. Sino mang pumasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. So, doon pa lang sa point na yon, tayo pala ang may gagawin. Okay, mali ang kanyang pagka-interpret dito at makikita natin ang kailangang pagpipilipit sa talatang ito.
Dahil malinaw dito, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Hindi sinabi na ang sino mang umanib sa iglesia na naitayo noong 1914 ay maliligtas, kundi ang sino mang papasok. Sa paanong paraan papasok? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung titignan natin ang ibang verses na nakasulat sa Biblia na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Anong ibig sabihin should not perish? Hindi mapapahamak. Ibig sabihin, maliligtas. Bakit? May buhay na walang hanggang ipinagkaloob ang Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa kailang relihiyon o hindi sa pamamagitan ng anumang gawa na ginagawa natin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na ang sino mang papasok ay maliligtas. Ibig sabihin, ang sino mang sasampalataya ay maliligtas. Dahil yan ay malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kahit sa John chapter 6 verse 47, ang sino mang sasampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi sinabi na ang sino mang sasapi sa 1914 Church of Manlalo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Babali na yung paniniwala nila na tanggapin mo lang si Kristo sa puso mo, papasukin mo si Kristo sa puso. Kailan nabali yung sinabi na ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay mali? Kailan nabali? Kailan naman ang nagsasabi? Dahil taliwas ang inyong pahayag at doktrina sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Mo. Gayong sinasabi doon sa utos na yon sa 1 G 7:9, ikaw pala ang dapat pumasok. Kasi sabi niya, ako ang pintuan ng kawan. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. So nabali na yung argumento na si Kristo ang papasok sa puso natin. Hindi. Ikaw ay papasok sa kawan sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa pananampalataya pa lang ikaw ay naligtas. Paano naman papasok si Kristo sa puso mo kung ikaw ay hindi sumampalataya? Titingnan po natin sa Biblia, sa Acts chapter 2 verse 47, na yung mga sumampalataya at naligtas, saka pa lang naidagdag sa kawan ng Panginoon. Hindi po sila sumapi sa kawan para maligtas. Mali po ang tinuturo dito dahil ang sa kanila, sumapi ka para maligtas. Pero sa Biblia, ang mga naligtas, yun yung naidagdag sa iglesia ng Panginoon. Dahil ang sabi sa Acts chapter 2 verse 47, na nagpupuri sa Panginoon at nakatanggap ng pagdingap ng buong bayan at idinaragdag sa iglesia ng Panginoon araw-araw yaong mga nangaligtas. So malinaw dito na ang mga nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay naidagdag sa iglesia ng Panginoon. Sa madaling salita, para makapasok ka sa kawan, kailangan mong dumaan sa tamang pintuan na si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kanila mali eh. Dumiretso sila sa kawan na hindi paligtas. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa tamang pintuan. Dahil ang kailang pagpunta sa kawan ay sa pamamagitan ng pag-anib at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw sa Biblia na sumampalataya ka muna para ikaw ay maligtas at maidagdag sa iglesia ng Panginoon. So para ganap nating papasukin si Kristo, tayo muna ang gagawa. Tayo ang gagawa ng unang act. Gawa ng unang act. Si Kristo ang gumawa ng unang act. Ang Diyos Ama pa nga eh. Dahil nakita ng Ama na tayo ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Kaya ipinakita niya ang kanyang pagmamahal na habag siya sa atin. Kaya ibinadala niya si Kristo sa lupa upang maibayubay sa krus. Dumanak ang dugo para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Siya ang gumawa ng unang act para maligtas tayo at hindi po tayo. Dahil hindi natin kayang gumawa ng buhay na walang hanggan at hindi tayo kayang magkapag-produce ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating sarili. So tayo ang gagawa ng first step. Kailangan mapaloob tayo dun sa pintuan ng kawan. Bakit? Kasi siya yung pintuan. Kailangan nating mapaloob sa kawan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po sa pag-anib. Dahil ang purpose ng kawan or lokal na iglesia ay para dyan tayo maturuan ng buong aral. At ang lokal na iglesia ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas kung saan ang bawat lokal na iglesia ay iisang katawan ni Kristo. Okay? At pag pumasok ka sa pinto, maliligtas ka. So yun na yung first step. So, dito sa video ko, wala ko na... Dito sa kanyang mga pahayag, halos 3 minutes na, 6 minute
nasa kalahati na tayo, wala pa siyang tamang sinasabi ni isa. Akong sasabihin kung ano yung kawan na yon. Gusto ko lang Ano yung sabi niya? doon sa pintuan ng kawan. Bakit? Kasi siya yung pinto. At pag pumasok ka sa pinto, madiligtas ka. So, yun na yung first step. So, dito sa video ko, wala ko na akong sasabihin kung ano yung kawan na yon. Gusto ko lang patunayan sa inyo na hindi sapat na sabihin lang ng labi mo o bigkasin mo lang na si Kristo tinanggap mo na sa puso mo. Hindi niya muna sasabihin kung ano yung kawan na papasukan. Alam naman natin na isinisingit nila dito sa John chapter 10 verse 9 ang kailang grupo na itinayo noong 1914 sa pamamagitan ni Felix Y. Manalo. So, nahihiya pa siyang isingit dito ang kanyang grupo. Pero alam naman natin sa iba nilang pangangaral na lantaran nilang ipinapahayag na ang INC 1914 daw ang kawan dito. Pero alam po natin na ang kawan dito ng Panginoon ay tinubos ng kanyang dugo. Hindi po relihiyon ito. Hindi po sekta ito. Kundi ang iglesia ng Panginoon na dapat nating kaaniban ay ang kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo. Okay? Ibig sabihin, mga mananampalatayang ligtas. Yun po ang kawan ng Panginoong Hesukristo. Hindi yung nagpapanggap na sila daw ang tunay na iglesia. Pinangalanan lang ng iglesia ni Kristo ang kailang grupo. Sila na daw ang tama. Mali yun. Hindi sapat yun. Kasi pag yun lang, doon ka lang nanalig, matutulad ka doon sa Diablo na sumasampalataya din. Kasi yung Diablo, ganun din yung sinabi niya, sumasampalataya siya si Kristo, anak ng Diyos. Pero, Kaso ang pananampalataya ni Satanas ay wala naman siyang pagkilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. At wala siyang hope na maligtas pa. O wala siyang pag-asa na maligtas pa. Dahil ang kaligtasan ay eksklusibong ibinigay sa mga taong makasalanan. So, si Satanas, kumilala siya sa Diyos na may nag-iisang Diyos. Kagaya ninyo, kayo ay kumilala na may nag-iisang Diyos. Pero walang tiyak na kaligtasan kasi mali ang iyong kaparaanan ng kaligtasan. Okay? Diablo yun. So, wag tayong tutulad doon. Kailangan, yung inutos ng Panginoong Kristo, laki pa natin ang gawa. Para hindi tayo matulad doon. Kasi, I accept si Jesus Christ, I accept it na siya ang personal savior ko. Lahat pwedeng sabihin yan. So, ang binibigyan din ko dito, wag tayong hahantong sa ganun. Kailangan laki pa natin ang gawa. Ano yung Okay, yung kaligtasan, ulitin ko, ay kumpletong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At yun ay dapat nating sampalatayaan sapagkat yun ang means of salvation na si Kristo ay namatay, nailibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yun ang nagbayad sa ating kaligtasan o sa ating kasalanan. Wala po tayong anumang magagawa para bayaran ng ating kasalanan at iligtas ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan ng impyerno. Kaya huwag kayong magpadaya sa mga pamimilipit nila ng mga talata. Tayo ang unang papasok. So meaning, pasag na yung argumento na papasukin mo lang si Kristo, kailangan meron kang pasukang kawan. Hindi pa tayo pupunta doon sa aling kawan yon. So gusto ko lang balihin yung sinabi ni Elvis na bagamat tama yung sinabi niya, pero baka may kulang. Okay? Binabalik daw niya yung pahayag ni Elvis, bagamat tama daw ang kanyang pahayag, pero may kulang. Sabi niya sa una niya na kapag kulang, mananatiling mali. Ano ba talaga ang gusto niyang iparating? Okay? Wala pa tayong nakikitang tama sa kanyang mga sinasabi. Lagi may susunod na tanong na alin ba yung dapat pasukan na kung saan si Kristo yung pintuan? Ang dapat pasukan ay ang kawan ng Panginoong Hesukristo kung saan ito ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Hindi po isang relihiyon na naitayo dito sa Pilipinas noong 1914. Okay? At isa pa, bago natin sundan ang bagong sagot, kailangan mag-sink in muna sa utak natin na yung papasukan natin is religion din. Hindi yun kung ano man dahil in the first place, itong si Elvis, alam ko ano siya po. Okay? Yung papasukan natin hindi po relihiyon, hindi po sekta. Okay? Yun ay kawan ng Panginoong Hesukristo, ulitin ko, na kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Mananampalatayang ligtas ang kawan ng Panginoong Hesukristo. At binasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 47 na bago ka maidagdag sa iglesia ng Panginoon o sa kawan ng Panginoon, maligtas ka muna. Hindi ka aanib para maligtas, kundi umanib ka o naanib ka dahil ikaw ay ligtas na sa pamagitan ng pananampalataya. At sa Acts chapter 20 verse 28, ano ang sabi dito? Na take it unto thyself
and to all the flock, which the Holy Ghost made you overseers to feed the church of God. So malinaw dito na ang iglesia ng Panginoon o ng Panginoong Hesukristo ay kanyang tinubos ng kanyang dugo. Ibig sabihin, mga ligtas na ito sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi sa pamamagitan ng pag-anib. So, malinaw na ang iglesia ng Panginoon ay hindi relihiyon, kundi sinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Kaya huwag po kayong magpadaya sa isang grupo na pinangalanan ng iglesia ni Kristo ang kailang sekta or kailang relihiyon ay nangangahulugang tama na. Hindi po yun. Again, so, para sa kaalaman ng lahat, ang fundamental teachings din ng born again is protestante. So, iglesia rin po yun. Okay, si Brother Elvis ay hindi po protestante, siya po ay Baptist at ang Baptist ay hindi po protestante. Kailangan niyo pong tignan yung history, yung pinanggalingan ng Baptist. Hindi po protestante ang mga Baptist. Okay? Iglesia protestante, iglesia apostolika romana, may iglesia ni Kristo, may iglesia ng Diyos. So, meaning, meron ka talagang dapat pasukan na iglesia. Kasi lahat sila, Bakit hindi protestante ang mga Baptist? Dahil ang sabi ni Isaac Newton, isang sikat dito, ang sabi niya, the Baptist is the only known body of Christians that has not symbolized with the Church of Rome. Malinaw po yan, kaya hindi po tayo protestante. nila, nasa iglesia rin sila. So, ang dapat lang nating alamin kung aling iglesia ang tama. Ang faith alone, matagal nang basag po yan. Huwag kayong maniniwala na sumampalataya ka lang na si Kristo, tagapagligtas, okay na, wala ka nang aaniban. Hindi pwede. Kasi Ito, strawman argument na ito dahil wala naman tayong sinabi na matapos nating sumampalataya ay huwag ka nang magpatuloy sa paglilingkod at wala ka nang sasamahang lokal na iglesia. Ako po bilang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, bilang nakakatiyak ng kaligtasan, alam ko po ang importansya ng lokal na iglesia. Okay? Dahil doon tayo maglilingkod, doon tayo magpapagamit sa Panginoong Jesucristo, doon tayo maghahandog. Dahil ito, strawman argument na ito. Okay? Pero pagdating sa kaligtasan, malinaw na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pag-anib sa lokal na iglesia or sa kanino mang grupo. first place, kung ikaw maglilingkod sa Diyos, dapat siya sundin mo. Meron kang dapat pasukan kasi hindi ka makapaglilingkod ng sarili mo lang. Paano ka maglilingkod sa Diyos kung salita lang lagi ang sinasabi, hanggang salita ka lang, meron kang dapat sundin na utos. Sino ba Siya lang naman ang sasabi na hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Pero siya na nangangaral ng kautusan ng Panginoong Hesukristo, hindi nakikita sa kanyang sarili dahil sabi ko, active pa rin ito sa industriya ng flip-top na ito ay napakaruming pamumuhay dito. turo ng utos? Merong mga taong binigyan ng karapatan magturo para ituro sa iyo yung utos. So, hindi mo yun magagawa ng sarili lang. Tandaan nyo po yan. Paano ka makapaghahandog? Paano ka dadalo sa pagsamba? Yan, mga pangunahing utos yan. Paano ka makikipagkaisa sa pamamahala? Kung kayo mag-isa ka lang. Diba? Marami pong utos na kung saan kinakailangan po ng isang katawan at doon ka papasok at kailangan mong sundin. So, gusto ko lang patunayan sa video na to ulit. Babasagin lang natin yung argumento na tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi po yun sapat. Kailangan lakipan ng gawa at yung pangunahing gawa o pangunahing utos, pumasok ka sa pintuan na kung saan si Kristo ang pintuan. Pumasok ka sa kawan. Okay? Hanggang doon lang yung video niya. At gusto kong linawin dito na ang itinuturo ng Biblia at itinuturo ng Panginoong Hesukristo, ang sabi niya sa Matthew 28, verse 18 to 19, "Go ye therefore and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things." Titingnan po natin ang proseso dito ng Panginoong Jesucristo. Ipangaral ang ebanghelyo at ang salasampalataya, ibig sabihin ang nangaligtas ay bautismuhan. At ang mga nabautismuhan, maidagdag yan sila sa lokal na iglesia. At doon sa lokal na iglesia, yung mga mananampalataya na nabautismuhan, doon tuturuan sa lahat ng doktrina ng Panginoon. Kaya ang sabi, teaching them to observe all things. Yun po ang proseso ng Panginoong Jesucristo to win souls. Una, ipangaral ang ebanghelyo. Ang sasampalataya or mga naligtas ay bautismuhan.
ang nabautismuhan maidagdag sa lokal na iglesia at doon sa lokal na iglesia sila ay tuturuan sa lahat ng doktrina at katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang pinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas, ang iglesia ng Panginoon. Ngayon, dito sa kailang grupo, 1914, ay baliktad po, hindi po sang-ayon sa utos ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanila, turuan ka muna sa lahat ng doktrina, kaya may tinatawag sila, 6 months ata yun, na doktrinal, na dadalo ka doon. At kapag natapos mo yung mga araw na yan, na ikaw ay tinuturuan ng doktrina nila, doon ka palang babautismuhan. Okay? Babautismuhan ka, tapos doon ka na magiging kasapi. At kapag mananatili ka, doon ka palang maliligtas. So makikita po natin ang kabaliktaran ng kailang katuruan at hindi sang-ayon sa itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Malinaw po ang Biblia. Ipangaral ang Ebanghelyo, ang sumampalataya o mga naligtas ay bautismuhan at ang mga nabautismuhan ay may dagdag sa iglesia ng Panginoon at doon sila tuturuan sa lahat ng katuwiran ng Panginoon. At ang iglesia ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Pero ang kanilang grupo, kumuha sila ng phrase mula sa Biblia na Church of Christ or Iglesia ni Cristo, ipinangalan sa kailang grupo para magmukhang tama at magmukhang totoo. At nagkiklaim na sila daw ang tama, ang tunay na iglesia dahil mababasa daw sa Biblia ang pangalan ng kailang relihiyon. Pero yung iglesia ng Diyos or iglesia ni Cristo sa Biblia, hindi naman yung pangalan ng relihiyon. Yun ay tanyag sa kawan ng Panginoong Hesukristo bilang mananampalatayang ligtas sapagkat ang kanyang kawan ay kanyang pagmamayari. Paano naman kayo aariing ganap ng Panginoong Hesukristo kung ang pangalan lang meron kayo pero ang inyong pananampalataya ay hindi sang-ayon sa kanyang katuruan at kayo mismo ay walang tiyak na kaligtasan? Dahil ang iglesia ng Panginoon ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat po sa inyong panonood.